So isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Frugal Engineer. So this time, napaka-interesting po ng ating pag-uusapan. Kasi alamin po natin kung paano ba talaga nagko-compute si Upsly ng kanyang dividends. Pero bago po natin yung pag-usapan, balikan po muna natin yung taong 2025. So nung taong 2025 po, nung first quarter, nagdeklara po si Upsly ng 16% per annum o per percent po na quarterly dividend rate. So ang covered po na mga buwan nito ay January, February at March nung 2025. So yung dividends po na ito, na-receive po natin noong April 28, 2025. Para naman sa second quarter po ng 2025, same lang din ang kanyang expected dividend advance na rate o 16% per annum o 4%. Ang covered po na buwan nito ay April, May at June 2025. So, na-receive po natin to noong July 28, 2025. Para naman po sa third quarter ng 2025, so 17% po ang na-receive po natin o 4.25% para sa quarter na yon. So ang covered po na buwan dito ay July, August, September ng 2025 at na-receive po natin yung dividends natin last October 27, 2025. And lastly po, para sa fourth quarter ng taong 2025, October, November at December ang covered po na months at na-receive po natin ito noong January 26, 2026. So kung babalikan po natin, 16%, 16, 17 at 17. So kung i-average po natin yung apat po na expected dividend advance rate po na yon, that is 16.5% lang. Pero nitong last month lang, May 4, 2026, nagdeklara po si Upsly ng kanyang actual na annual dividend rate. So, ang actual po talaga is 19%. So, compare po dun sa ating EDA na 16.5%. So, dahil po doon, nakareceive po tayo ng differential na 2.5% noong last May 4, 2026. So, alalahanin lang po natin yung mga dividend rate po na yan kasi related po dyan yung pag-usapan natin. So, ang tanong, how Upsly compute its dividends? So, paano nga ba talaga? So, sa tagal ko nang pinag-iisipan ito, makatagal na, mga 6 years na yata, so di ko pa rin talaga alam paano ba to, average daily balance ba to o average sa monthly balance, paano ba tong sa series of payment, ganon. So, nakakuha lang ako ng clue dun sa isang frequently asked question. So, sabi po doon, ang clue po din ay yung etong naka-underline na pula. Only the lowest balance for the quarter will be considered. So, i-apply po natin yan. So, let's say na balik po tayo sa fourth quarter ng taong 2024. So, ang kanya pong EDA rate ay 17% per annum o 4.25%. So, fourth quarter po ito ng 2024. So, ano po yung mga buwan na covered doon? October, November, at December. So, i-assume po natin na meron po kayong automatic salary deduction na 5,000. So, ibig sabihin, automatic na nakakaltas po sa sahod nyo at automatic na nade-deposit sa inyong capital contribution account. So, magkano ang inyong dividends? So, noong October, isa-isayin po natin. Noong October, meron po kayong ending balance na 100,000. So, noong November, naging 105,000. Bakit? Kasi meron nga po kayo automatic salary deduction. And noong December 2024, naging 110,000 na. So, ang tanong po, paano at magkano ang aking dividend? So, based po dun sa previous clue natin kanina, ang basis po ng computation ni Upsly ng kanyang dividend ay based dun sa month po sa quarter na yon na may pinakamababang balance. So, alin dito po sa quarter na ito, alin po dyan ang pinakamababa? So, it's very obvious naman po na yung 100,000 po ang pinakamababa. So, yun po yung lowest quarter balance times the quarterly rate. So, 100,000 times 0.0425 ang na-receive po nating dividend noong January 27, 2025 ay 4,250. So, ganun lang po kasimple. Aalamin nyo lang kung ano yung lowest
quarter balance niyo po. So, ano po yun? Yun yung buwan na may pinakamababa po kayong balanse para sa quarter na yon. So, paano ko po na-assure na tama po ito? So, based po sa aking 6 years na dividend na data, so 6 years na po kasi ako member na nare-receive. So, cross-reference ko po o pinag-compare ko po yung based dito sa aking calculation at based dun sa aking actual na na-receive. And nagulat po ako na, eksaktong-eksakto. So, yun po. So, kaya nagkaroon na rin po ng confidence na, sige, pwede ko na itong i-share kasi natumpak ko na eh. So, let's say naman po another situation. So, ganun din po, October 2024, may 100,000. Pero, nag-withdraw po kayo ng November 2024. So, try po nating i-calculate yung dividends po based sa situation na ito. So kung nung November, nag-deposit ka ng 5,000 dahil nga sa salary deduction, pero nag-withdraw ka rin naman bago matapos yung buwan, ang ending balance nyo po nung November ay 85,000. While nung December naman is nadagdagan lang ng 5,000 dahil sa inyong salary deduction. So, pili lang po tayo. Ano po ba dito ang lowest quarter balance? So, yun po. Ang lowest quarter balance po ay yung 85,000 kasi pili kung ano lang talaga yung lowest quarter balance sa quarter na yon. So, yung lowest quarter balance na yon o yung 85,000 times sila po sa quarterly rate na 4.25%, ang nyo pong dividends para sa quarter na yon ay 3,612.5. So, ganun lang po kasimple. Wala nang pakumplikado pa. So, let's take it in a more broader perspective. So, i-consider po natin isang taon. So, gaya nga po ng sinabi ko po kanina, binalikan po natin yung dividend rate po noong taong 2025. So, let's say po na meron din po kayong automatic salary deduction na 5,000. So, sinama ko na rin po yung fourth quarter ng 2024. So, no October 2024, meron po kayong 100,000. So, hanggang sa umabot po nitong December 2025, so, nagde-deposit po kayo doon ng 5,000. So, mapapansin naman po natin na nag-i-increase po kada buwan ang inyong balanse ng 5,000. So, try po natin i-compute yung yearly dividend rate. So, starting January 2025, meron po kayong ending balance nung buwan na yon na 115,000. While nung March naman po, meron po kayong 125,000. So, based sa first quarter nitong taong 2025, iselect lang po natin yung lowest na buwan. So ano po yun? So, matik po yun yung January. So, yung 115,000 po, times lang po natin sa quarterly rate. So, yan po yung na-receive ng taong ito kung sa base sa scenario po natin para sa first quarter na yon. So, ganun lang din po sa second quarter ng 2025. Kung ano lang din po yung lowest quarter balance, ay yun po yung magiging basis ng calculation po. So, dito naman po, April, May at June, ang pinamababa po ay yung 130,000 times lang po sa EDA quarterly rate na 4%, so 5.2. So, saan po nanggaling ulit yung 4%? Dito po. Kasi yan po yung dineclare ni Upsly. Para naman po sa third quarter ng 2025, July, August at September. So, ang lowest quarter balance po dyan ay yung 145,000. So, yung 145,000 po na yon times nyo lang po sa 17%, divide by 4 kasi quarterly. So, times 4.25% po, itong 145,000. Ang dividend po para sa quarter na yan ay 6,162.5. And lastly naman po, para sa fourth quarter na itong 2025, October, November at December, ang lowest quarter balance po natin para sa quarter na yan ay 160,000. So, 160,000 po times 4.25%, 6,800 po yung na-receive po natin na dividends na yan. So, na-receive po natin yung January 26, 2026. So, I think nasagot na po yung tanong na ba't nga ba ganun?
limbawa dito po, December 2025, 170,000 na yung deposit ko niya na, pero bakit mas maliit sa computation ko? Kasi nga po, ang basis po ni Appsly ng calculation ay yung lowest quarter balance o yung lowest po na balance para sa quarter na yon. So, sa tatlo lang naman po yon, edi yung October po. So, hindi po sa pinaka-latest, dun po sa pinaka-mababa. So, kung ito-total po natin tong 4 na quarter na to na dividends po natin, 4.6, 5.2, 6.1, 62.5 at 6.8, ang na-receive po natin, kung ito-total po natin yan, ay 22,762.5. So, same lang din po, so yan po. Versus dun sa 19% na actual dividend rate po. So, paano naman po computein yung actual? So, dun po sa actual dividend rate, is i-average nyo lang po yung lowest quarter balance nyo po, no, 115, 130, 145, at 160 times dun sa actual dividend rate po na 19%. So, ang sagot po dyan ay 26,125. So, kung ang actual talaga na dapat nating ma-receive ay 26,125, pero ang naibigay pa lang sa atin dun sa 4 na quarter ay 22,762.5. So, ito po yung nare-receive natin na differential dividends tuwing May po. So, which is last month nga lang po, yun po yung differential. O 3, so isusubtract lang po natin, 3,362.5. So, yun po talaga yung basis po nung pag-compute po doon. Mapapansin nyo din po yan pagka meron po kayo sa Appsly na app po. Mapapansin nyo po may ide-deposit na malaki, tapos i-withdraw din malaki din. So, ang natitira lang po ay yung differential. So, yun lang po. So, maraming salamat po sa pakikinig at sana po napagbigyang linaw ko ang mga katanungan niyo po kung paano ba talaga nagko-compute ng dividend si Appsly. So, I would also take this opportunity na rin po na batiin ang aking mga classmates sa Philippine Public Safety Academy. So, happy 3rd anniversary po sa Madayaw Lahi Class of 2025. Nagbigay din sa akin ng inspirasyon na gawin tong video na ito kasi lagi may mga classmate ako na nagtatanong sa akin kung paano nga ba. So, yun. Sana mates, nasagot ko po yung mga tanong po. So, maraming salamat po ulit sa pakikinig at sa panonood po. Ako po muli, si Frugal Engineer. Salamat po.